yung kapatid ko. Kapag may mali siya, pinagsasabihan ko. Pero kapag yung kapatid ko yung naagrabyado, hindi pwedeng dadaan sa sakitan, tapos sasaktan mo ng ganun yung kapatid ko. No. Yun yung mali ni Bebang kasi masyado siyang agresibo. Ay, naku. Ba't ba kasi kailangan... Ano ba kasi kailangan mag-explain? Halata naman kasi na ayaw ni Shek kay Bebang. Alam nyo guys, ginawa kasi ang eviction na yun para syempre may open din yung mga bagay, yung mga natawag dito, yung mga para aware yung tao dun sa ugali na yung mga ugali ng mga tao, para i-address yung mga mali nila. Hindi naman sa ayaw. Siyempre, ginawa talaga yun para may address yung mga bagay na mali ng tao. Eh, kung mamasamain mo yung bagay na yun, sa'yo na yun. Tsaka pwede naman nila kasing pag-usapan ng maayos. Ba't kailangan magsakitan? Ba't kailangan manampal? Doon ako na-trigger kasi dumugo yung ilong. Talagang may bleeding na sa loob. Sige nga. Eh, kung sa kapatid nyo gawin yun, anong gagawin nyo? Shield lang. Eh, may bleeding na nga sa loob. Wala akong inaano sa inyo. Kung may problema silang dalawa, kung may problema si Bebang kay Shalane, kung may problema si Shalane kay Bebang, mapag-uusapan naman yun eh. Kapag si Shalane yung may mga ganong eksena na kakaroon ng sakitan, pinagsasabihan ko si Shalane. At saka yung kay Bebang, masobrahan talaga, promise. Diyos ko. Kung papanoorin yung vlog, ilang beses lumagapak si Shalane. Tapos yung sampal, dito yung diary ko, itong kalati ng mukha na to. Ito yung tinamaan. Kaya hindi nyo rin talaga akong masisisi kung bakit kumulo yung dugo ko eh. Pinapakalma din kasi talaga ako ni Papa Reka. Pero sinasabi ko sa inyo, kung kayo yung nasa situation na yun, talagang maiinis din talaga kayo. Masyadong sugod na sugod din si Bebang. Diyos ko. Lahat ng bagay na pag-uusapan, guys. Pero yung aasta ka ng ganun. At kung magtatanim ng sama ng loob sa akin si Bebang dahil sa pinagtatanggol ko yung kapatid ko, wala na akong magagawa dun. Kasi as ate, normal na reaction na magalit kasi sinaktan yung kapatid mo. Actually, lalapit dapat talaga ako kay Bebang. Muntik na. Pero kinakalma ko din yung sarili ko kasi mali naman din talaga yun. Shalane, na-hospital si Shalane. Dahil doon, na-hospital si Shalane. So talagang na-trigger ako. Nung nakita ko pa lang yung dugo, na-trigger na ako. Pero kinakalma ko yung sarili ko. And hindi kasi talaga lahat nakita doon sa na-mute yung iba. Syempre, may mga mura kasi nadala ng emosyon. Si Kelvin din, sumabay din. Ayun, nagkainitan sila. Diyos ko. Hindi ako one-sided sinasabihan ko silang dalawa. Si Bebang, babay to kay Bebang. Sinasabihan ko silang dalawa, si Shalane tsaka si Bebang. Kasi madalas silang siguro away-away na Nagkaalas parehas lang naman kasi sila ng ugali. Madalas silang magka-misunderstanding. Sabi ko, pag may mga away, mag-usap sila. Hindi yung idadaan sa sakitan. Hindi ko rin kayo maintindihan.
sasabihin nyo ako ng one-sided para maging one-sided. Eh, kung yung kapatid nyo nga yung sampalin at magdugo, may bleeding sa loob, nahilo. Kasi lumagapak sa sahig, kinorner, inispike yung muka. Hay nako. Stress ako sa inyo. Ganun, ginawang bola. Ngayon tumatawa ko, pero kagabi, yung tunog kasi, hindi normal na ganun lang eh. Yung sampal na normal, ini-spike. Volleyball player nga. Laro ka nak. Ako, hindi pa ako masyadong okay din ngayon. Talagang meron pa din kami misunderstanding ni Kit. And ito pa yung sa kapatid ko, nakaka-trigger din. Tapos kung ano-ano, Diyos ko, yan pa hunting eh. Diba sabi ko, kung ano-ano din sinasabi ni Bebang kay Shilin. Ako dyan kay Bebang, ngayon din yung one thing na ayaw kay. Kung sinasabi ko sa kanya, kung meron kang ayaw dun sa tao na yun, i-direct mo, kausapin mo direct, hindi yung kung saan-saan ka din nagsasalita. Diyos ko. Hindi yung malalaman na lang na masama pala yung loob mo sa tao na yun. Sa ibang tao pa namin malalaman. Hindi mo na lang i-direct. Di ba? Sabi ko sa inyo, halos pares lang din naman talaga ng ugali si Bebang at si Shilin. So ako wala akong tinotolerate sa kanila. Pero mali ni Bebang na kapag may away sila, na nagkasakitan sila, si Shilin nakasakit, pinagsasabihan ko. Pero yung away nila kagabi, na ospital. Over. Hindi lang talaga halata dun sa vlog, pero gigil ako kagabi. Wait. Ewan, alam nyo, may mga, kapag kasi hindi mo ina-address yung sama ng loob mo dun sa tao, talagang mami-misinterpret mo yung bagay, lalaki ng lalaki. Naku. Huwag kasi talaga mananakit agad. Pero nung sinaktan nyo yung kapatid ko, Diyos ko, buti na nakalma ko yung sarili ko dahil nakita ko yung dumilim yung paningin ko, nakita ko yung dugo sa ilong ni Shilin. Kung ano-ano na nga nasabi ko, kaya marami ding mute dun sa sa vlog eh. Hindi ko ikakailan na nagalit ako kay Bebang, nainis ako kay Bebang, normal reaction ko yun. Mag-check costume tayo. Pero nang explanation si Shilin doon, ano bang sinabi? Ang ginawa kasi ni Shilin, nag-usap-usap lang naman, tinanong niya lang naman, kung parang, ay, sinong iboboto niya, ganyan-ganyan. O, di, sinabi nila kung sino iboboto nila. Eh, parang, karamihan kasi dun sa tao na yun, parang choice, si Bebang, si ganto, si ganyan. Wala siya sinusunod, Diyos ko naman. Yun kasi, hindi kasi dapat kasi pinag-uusapan eh, para hindi dagdag bawas.
nung si Koso ko din talaga pinagtatanggol lang din si Shelane. Masyado kasing agresibo yung dalawa, Diyos ko. Kalalaking tao din ni Ace Kelvin, di inawat si Bebang. Hindi, naglambulan silang apat. Laro kayo, nak. Ako mabait ako sa kanila, ate-ate nila. Ako never talagang, hindi ako nag-ano sa kanila. Pero pag may mali sila, sinasabi ko sa kanila. Pero mali naman ata yung mananakit ka na over naman yung pananakit mo. Don't get me wrong sa mga ano dyan, baka sabihin niya naman, ay, one-sided si ganito, si ganyan, si ganyan. Siyempre, tao lang din, may emotions. Lagay nyo lang yung sarili nyo sa kalagayan ko. Ay, huwag nilang tutulungan nila yung kapatid ko. Kapag alam ko namang nasa tama naman yung kapatid ko, at kung mali nila, papagtanggol ko yung kapatid ko. Pero kung mali ng kapatid ko, pagsasabihan ko rin syempre. Pero huwag niyong inaagrabyado. Kapag mali kayo, tanggapin yung mali niyo, mag-sorry kayo. Diba? Ganun kadali eh. Hindi yung ikaw nananakit, ikaw pa may lakas ng loob na maganyan. Hindi ko magets. Saan nanggagaling yung lakas ng loob? Kung meron kang sama ng loob, direct mo sa kanya, pag-usapan yung dalawa. Hindi yung mamimisikal ka. Diyos ko. Shelane lang kapatid ko, hindi si Bebang. Pero lahat sila tinuturing ko kapatid. Paano nagkapasa si Bebang? Paano? Panoorin niyo sa live kung ano nangyari dun. Siya pa mayabang Ewan ko anong nasa utak ng mga taong ganyan. Sila nanakit, sila patong may lakas ng loob. Kasi, usually kapag nanakit ka ng tao, dapat nakakonsensya ka na eh. Kasi ang laki ng damage na kinos mo dun sa tao. Kahit na meron kang sama ng loob sa tao na yun, direct mo na, pag-usapan. Diyos ko. Nung sinasabi niyong nag-grocery, pinagsabihan ko si Shelane nun. At saka hindi lang si Shelane, lahat sila nagsakita, nagbawian sila. Kaya pinagsabihan ko sila lahat. Huwag kayo masyadong judgmental kasi hindi nyo alam lahat ng nangyayari, okay? Hindi nyo kami nababantayin 24/7. So, kalmahan nyo. Nag-explain si Bebang sa ibang tao, tapos niya nang saktan si Shelane. So, paano? Tapos di niya inantay mag-explain si Shelane? Give chance to others. Yung gusto mo yung side mo lang yung marinig. Paano naman yung side ng ibang tao? Di ba parang unfair naman nun? Diyos ko.
Hindi dahil kapatid ko si Shilin, ginakampihan ko siya. Kapag may mali siya, sinasabihan ko siya. Ang point kasi dito, sinaktan ni Bebang si Shilin. Doon ako nainis. Yun ang point ko. Kung meron silang misunderstanding, pag-usapan nila. Hindi yung dadaan sa sakitan. Alam niyo kung na-hospital si Shilin dahil dun sa alitan nila, dahil sa sakitan nila na yun. Hindi rin kayo makaintindihan. Kaluka kayo. Ay, may kalma. Alam nyo, kung kunwari, sinasabi nilang meron silang screenshot, o sino bang nagsabi ng tao na yun, kung mag-usap-usap silang tatlo. Yun kasi yun eh. Pag-usapan kasi nila eh. Kasi baka mamaya na-misinterpret lang. Baka mamaya may explanation si ganito para sa ganyan. May explanation si ganito. Hindi nagkakaayos na sila. Eh kasi kung ipapadaan nyo pa sa ibang tao, lalaki ng lalaki lang yun. Madagdagdagan yung kwento, mababawasan yung kwento. Doon masiinit yung ulo nila. Doon. Si Bebang. Nananakit bigla. Lakas pa naman ng ano niya ni Bebang. Narinig ko talaga, pag talaga naalala ko yung sampal niya, hindi sampal eh, spike eh. Ini-spike yung mukha eh. Dala ng emosyon nga eh. Hindi ko magets kasi yung nagdala ng emosyon kasi nga na-trigger na din ako dumugo yung ilong. Nag-cause ng bleeding. Inugod sa ospital kasi nahilo. Gawa ng ang lakas ng impact. Half ng face. Ini-spike yung dito niya. Tumama pa sa head. Hindi na kasi talaga ako nakalapit. Pero, pinapakalma ko yung sarili ko dahil sama yun. Si Shui daw nauna, siya nanakit. Ako na ano-ano. Siya ang nauna. Si Sugod si Bakla.